What is up guys? It's Galactic Shark. Malapit na maging hindi full-time content creator. Next month na. At ako ang inyong butt chicks lord, Chairman D. Mag-training na ako next week. Oh, Yeah. May mga trabaho na. Let's go. Yeah! Anyway, anong week na natin? At this is our 15th episode. Episode 15? Akalain mo yun? Kalain mo yun? Sabay din. Anyway, Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Hey! Ating topic for today ay... Pag-uusapan natin today is, in general to hindi lang yung amin. Yes. This is about haters. Kasi hindi lang din to about social media na haters. Kahit bata ka meron kang haters mga kaklase mo, nag-high school ka, nag-college ka, mga inggitera. It's not applicable lang sa parang mga influencers. Lahat tayo meron yan. School, meron tayo dyan teacher na galit sa atin na kahit anong gawin natin. na Example hindi lang mo yun. alam bakit. Na hindi mo alam bakit. Meron kayong tita, gano'n, di ba? Tita or tito na galit sa pamilya nyo, galit na galit sa'yo kahit wala kayong ginagawa. Hindi naman lahat, pero meron at meron No? Oo, na parang kahit wala kang gawin. Kahit wala. And ikaw din. Like, Oo. sa sarili mo rin. Kahit na-experience mo na ba, meron ka nakita, hindi ka naman niya inaano. Hindi ka naman niya inaano, nakita mo lang siya. Like, parang, hindi mo lang talaga siya vibe. Or kung meron ka man dahilan, napaka-petty, yung dahilan is hindi ka maapektado, pero ayoko yung buhok niya. Ayoko yung, ganyan ka makatingin. Wala mong ginagawa sa'yo, di ba? Ayun, yeah, so kahit anong gawin mo, may masasabit na sa mga tao. Like, mag-post ka ng achievement. Mayabang ka pag nag-post ka ng achievement. Pag manahimik ka naman, wala kang pinopost na achievement, tamad ka. Wala kang narating sa buhay. Ano yan na yun? Pag nagtrabaho ka, pag workaholic ka, walang work-life balance. Yeah. Kapag wala ka namang work or nagpapahinga ka, wala kang patutungan, wala kang pangarap. Batugan, oo. Diba? Lahat regardless of what we do or anong direction man yan, meron at meron taong may masasabi. Kahit si sure ako ito, kahit si This is Lance, meron yan. For sure. Alam ko meron Meron yan. Meron at merong hater pa rin yan. Kahit sino. Kahit sino pa yan. Bigla ko naisip mga politik Pero mo, lahat yan, may haters yan. Kahit sino pa yan. Kahit ako minsan, hater din ako Oo. Yung mga tao na wala mong ginagawa, pero parang meron akong unahin ko na yung sa school, MBA, Masters. Meron dyan mag-asawa. Busit ako sa mukha nila. May reason ako, although alam kong petty. Yung iba sabihin nila valid, iba sabihin nila okay. Anyway, pumapasok kasi sila, nakapambahay. Like, basketball shorts. Talaga? Sleeveless na shirt. Tapos yung, alam mo yung paa na ang dumi. Chinelas, naka-chinelas. Pero MBA to Oo. Nagets ko yung pwede mag-sandals. Pero yung iba kasi yung, sa babae normal. Lalaki, naka-chinelas ka na tapos basketball pambahay. shorts. Basketball shorts. Tapos, yung paa kasi nila, ang dumi talaga. So, sa PLMAR, pwedeng kahit anong damit. Parang walang dress code naman. Pero I think it's No, given na... na maging decent ka. Oo. I mean, kahit naman sa UP, wala ka naman siguro makikitang naka-basketball shorts. Kahit na naka-shorts sila, pero hindi naman siguro yung sleeveless na shirt. Yung parang talaga sa pambahay talaga. Parang dadayo. Oo. So, tuwing makikita ko sila, nabubwisit talaga ako. Hanggang ngayon, pag naiisip ko sila... Na parang, hindi ba kayo nakakaramdam? Parang gano'n. Oo. May nagsabi ba sa kanila? I don't know. Pero kasi dapat alam mo Matik parang, kunwari, tingnan mo yung suot mo. Tingnan mo yung suot ng iba. Parang, wait, So, siya am I underdressed? Hindi naman to parang first day of school na first time nila mag-aral. MBA na So, Oo. dapat, kahit na paano expected na yung Proper decorum. dapat mas advanced na sila sa normal na estudyante. MBA Parang yun, sample lang yun ng part of our life, haters. Ikaw, for sure. Siyempre, Galactic Shark. Alright. Meron at meron. Hindi, marami. Parang,
ever since 2020, parang sobrang sanay ko na sa haters. Ano kasi yan eh, nung una, naapektuhan ako. Ah, Very ako, nung una, like, nung mga bago pa lang ako sa content creation, naapektuhan ako sa hate comments. Hanggang sa eventually, nasanay na lang ako na parang dead man. Natuto ako na dead mahin na lang yung mga hate comments at hindi siya isa puso. Marami yan. Every day merong hate comment ako nababasa about me. Na parang naging na lang ako, naging manhid na lang ako. Ang gusto ko, ang gusto ko mga hate comments, yung mga bobong hate comments. Yung tipong, kunwari, nag-post ako ng laruan. Tapos magko-comment na, ano ba yan? Bumibili ka pa ng laruan. Sana tinulong mo na lang sa mahirap. Yung mga anong feeling ko, yung mga ganun. sila yung wala tagang pambili. Kasi hindi ka naman maapektuhan na nakakabili yung isang tao if meron ka eh. I've never hated on someone na bumibili sila ng laruan. Hindi ko magets eh. Actually, kahit nga literal na waste of money yung ginagawa nila na may ibang ganun, di ba? Bibili ng laruan or cellphone. Tapos mag-experiment lang na kung gaano katibay. Tapos literal, like tapon pera talaga. Pero, lagi yung okay sinasabi, kung tinulong mo na lang sa mahirap, kasi kakaasa nyo sa gobyerno eh. 4-piece. So, Wala namang mali doon kung mahirap talaga. Alam mo yun. Pero yung tipong, kasi iba-iba tayo ng circumstance eh. Minsan, meron talagang mga tao na pinanganak na victims of circumstance na tipong wala talaga eh. Like, walang opportunities. Merong mga iba na, tamad mo lang eh. Ang tamad-tamad mo lang eh. Gets ko na iba-iba ng opportunities ang nakukuha yung mga tao. Depende sa... Wala, ganun talaga eh. Life is unfair. Hindi ko sinasabi ito dun sa mga tao na victims of circumstance. Sinasabi ko ito sa mga tao na may mga opportunity naman pero ayaw magtrabaho. Kasi, tangina, tamad nyo eh. Tapos sasabihin nyo, sana tinundong na sa mahirap. like na-mention kayo na, hindi lang to applicable sa influencers eh. Hindi, Like, sa lahat. sa lahat eh. I know someone na nagtuturo na parang meron siyang kinaiinisan. Hindi siya naiinis out of no reason. Nang walang reason. Naiinis siya kasi parang lagi siyang pinag-iinteresan ng isang coworker. Laging napag-iinitan kahit walang ginagawa. Tapos parang yun at yun lang din naman. Kahit sa BPO. Meron, diba? na parang, kunwari, TL ka. Meron kang meron kang part ng team na hindi ko alam kung saan nang gagaling actually. Like kahit ako minsan eh. Like sarili ko na lang example ko taina nyo. Sarili ko na lang na parang sometimes wala naman talagang ginagawa. Nakiinis ka talaga. Pero hindi mo naman inaano. Hindi mo naman binabato sa kanila. Like sinasarili mo lang. Ina-acknowledge ko lang na merong ganun talaga na parang okay ka naman sa kanila, hindi ka naman naiirita sa kanila, pero kahit ito isang tao na to, naiirita ka talaga kahit na kahit walang ginagawa. So, ewan ko, ganun lang talaga siguro. And vice versa, ganun din. Member ka or yung ahente, agent, employee. Merong mga TL naman na parang kahit anong gawin mo, kahit na nai-hit mo naman lahat ng kailangan mong hit, parang galit lang talaga sa'yo. Galit tapos, lang sa'yo. Uso politics mo, di ba? Na, parang kahit na qualified ka for promotion, na tapos may influence sila sa promotion is wala, kukontrahin nila, harangin nila yung pag-promote mo. Corporate world ako, meron yan. No? Meron talaga yan na wala, just because you're good at something, tapos ikaw yung magaling. Ang daming factors eh. I think one na yung envy, jealousy. Dahil insecurity, parang kambal yung tatlong yun, no? Ano pa ba? Iba pang factors. Minsan kasi wala lang talaga eh. Minsan hindi ko magets. Siguro rin, no? Parang Siguro hindi, parang nakuha mo na eh. Kasi yung jealousy, insecurity, tsaka anisa? envy. Okay, so yung envy, tanggalin ko na yung jealousy. Yung envy tsaka yung insecurity, parang feeling ko yun na yung ugat ng lahat eh. Minsan, hindi ka naiinggit, pero insecure ka sa sarili mo. So, nakikita mo na dahil magaling siya, nakikita mo yung mga pagkukulang mo. Siguro, gano'n.
Ganun siguro. Hindi ako kasi hindi ako naiingit eh. Nakikita mo without really seeing it. Oo. Basta parang natamaan ka lang, hindi mo alam bakit natamaan ka. Parang Oo. gano'n. Na-insecure ka pero hindi mo alam kung ano yung pinaka-reason kung bakit ka na-insecure. You just feel it sa gut mo na insecure ka. Oo. Gano'n. Subconscious siya. Kasi nung mga bata tayo, akala natin kapag mabait tayo sa lahat, basta maging Ah. mabait ka, walang magagalit sa'yo, bait-bait mo kasi. Pero kahit ano pala talagang gawin natin, sobrang imposible na hindi ka magkaroon ng haters. Ito na yung sinasabi ng ano, no? You can't please everyone. Tsaka hindi lahat ng nag-hate sa'yo, hindi lahat ng may ayaw sa'yo, may dahilan. As in, Diba? wala lang talaga. Wala lang. Siguro may problema siyang pinagdaanan sa family. Tapos, parang, ikaw yung pinakamalapit Oo, sa kanya na. So, literal na... sa'yo na lang bubuhos yung Oo. inis ko. Oo. Literal na meron silang deep-rooted insecurity, meron silang problema, meron silang mga pinagdadaanan talaga. Tapos, kailangan nilang mag-project. Tapos, ikaw yung pinakamalapit. Ikaw yung andyan. Ikaw yung pinaka-convenient na i-target. Parang yung for example, yung mga naisip akong tao, may mga tao kasi, especially sa babae, may mga angelic talaga na babae. Hindi itsura, yung ugali. Mabait. Wala kang mapintas talaga. Tapos, normally, meron babae na naman na maiinis kasi parang, lahat ng boys sa kanya may gusto. Yan, selos yun. Literal na selos yun na wala siyang ginagawang mali. Pero, dahil yung mga gusto mo, sa kanya na pupunta instead na sa'yo, hater ka na rin kagad kahit walang ginagawa sa'yo yung tao. Sa school, uso no? Lalo high school. Di ba meron yan yung nagagalit dahil yung crush mo, crush siya. So, magagalit ka sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Ay, eto. Yung kabit, ito yung hindi ko maintindihan. Sa mga nakikinig, please enlighten me. Bakit kapag, mag-asawa, yung lalaki, merong kabit na babae. Bakit yung asawa sa babae nagagalit, hindi dun sa asawa? Sagutin ko na. Sige. Pero hindi siya completely. May gets ko na, para sa akin, parehas kang magalit. Dapat parehas. Oo, kasi may fault pa rin yung kabit kasi alam naman nilang, unless hindi nila alam. Unless hindi Basta alam. alam nila, for example, alam nila, at fault pa rin yung babae kasi, or yung mistress, kasi alam naman nila na may in a relationship, so bakit ka pa nakapit? Pero, para sa akin, dapat 20% lang dun sa mistress, tapos 80% dun sa lalaki pa rin. Kadalasan kasi, di ba, ang nangyayari is lahat nagagalit doon sa babae. Kahit na hindi alam ng babae, nagagalit sa babae na parang, inaagaw mo yung asawa ko. And it happens na talagang hindi alam ng babae na, Oo, na may asawa. oh, Yun na nga hindi ko magets na, kunwari, sabihin natin hindi alam. Hindi alam ng babae. Tapos, asawa, nagagalit pa rin sa babae. Na parang, inakit mo, decision yan. It's a conscious decision by your cheating husband. na-hypnotize. Bata, hindi alam yung tama't Yun ang mali. hindi ko, usually kasi, feeling ko, sobrang laki ng percentage na ganun yung nangyayari na kahit na nag-cheat yung husband, kinakampihan pa rin siya nung asawa niya. Oo. Feeling ko naghahanap ng ng Ibang someone masisisi. ibang masisisi. Para in a way, bida pa rin yung, hindi man bida, pero exempted sa mabait Oo. naman yung asawa ko parang ganun. Lahat naman mabait kahit yung mga kriminal, pag nahuhuli, lagi na lang yung sinasabi ng pamilya, mabait yung anak ko. Balik tayo sa haters. Haters pa rin naman yun. Anyway, balik tayo sa haters. Kasi, feeling ko malaking factor, number 1 factor, ang social media. Yeah. Kung bakit mas lalong dumami ang hate. Ano yung sinasabi mong line kanina? Kasi 'di ba sinasabi na parang pabobo na yung mga tao. Dahil sa social dumadami na yung tao sa social media. Hindi dumadami yung bobo. Dahil sa social media. Hindi dumadami yung bobo dahil sa social media. Nagkakaboses lang. Hindi bumabobo ang mga tao.
nagkaroon lang sila ng boses. Dati, marami rin namang bobo dati. Hindi mo na sila ririnig kasi wala namang social media. Yeah, wala silang platform para Oo. ikalat yung kababuhan nila. Ngayon, putik, dahil sa social media, lahat ng tao may boses na eh. Kahit yung bobo, may boses niya. Oo, ano sabi nila, kapag ang lata ay walang laman, maingay. Dapat dapat Eto. talaga may exam or parang may entrance test ang paggawa ng social media account, no? Ang ganda siguro nun. Ang ganda siguro nun. Sobrang- What a world. Oo. Pero- For sure, meron pa rin dyan. Yung mga meron pa rin ng mga alam mo yung mga talino, pero yung logic hindi mo maintindihan, parang baluktot. Pero, ang laking kabawasan nun. Doon pa lang siguro no, yung first test pa lang, yung mag-spot sila kung ano yung fake sa hindi. Ay! Ay, Ang dami na kagad. alin ang AI? Oo. Doon pa lang filtered na kagad. Oo, parang mga 90% ng Gen X tsaka boomers wala So, na to. wait. Sorry na layo. So, Ano, Leo? yun nga, Ay. yung social media is parang it worsened or pinadami lalo yung haters natin. Kasi our life became an open book unless naka-lock profile ka. Pero mas nakikita ngayon ng public yung buhay mo na dati naman kung bumili ka ng kotse, malalaman lang nila pag nagkita kayo. Diba? Pag hindi ko malaman unless makita ko yung mismo kotse. Ngayon, pag pinost mo yan, Alam mo, ang dami nga, pag nag-post ka ng kotse, parang mas marami yung haters kaysa sa no? I think any achievement. Yun din ang hindi ko magets. Kasi ako, usually, pag may mga achievement yung mga kaibigan ko, natutuwa ako. Hindi ko alam ano yung thought process ng kapag merong pinost yung kakilala mo ng maganda is ang number one, ang unang-unang may isip mo is ano ba yan? Bakit? Ano bang naisip? What runs through your head? Yung mga haters dyan, kung may nakikinig man, yung nag-hate sa amin lagi, pakisagot. Dinilit yung comment eh. yung hater namin dyan, gusto ko lang malaman, ano ba ang thought process ng kapag merong isang achievement yung isang tao, ang automatic na response mo is hate? Gusto kong magets pa, no? Kasi hindi ko talaga kahit anong mental gymnastics ko, hindi ko alam paano nag-end up sa ganun. Kasi hindi siya nag-make sense talaga sa akin. Feeling ko ang laking bagay nung parang emotional intelligence. Ako, I feel envy sa ibang tao. Pero it doesn't mean Hindi na... naman siguro envy. Siguro jealousy. Envy Hindi, kasi OA eh. Envy is Sige, levels. siguro baka, Jesse, naingit ako sa ibang tao, pero not to the point na mag-hate ako sa kanila dahil, for example, Feeling ko nga hindi rin jealousy eh. Merong word na parang, kasi pag jealousy is ang parang... negative din eh, no? Negative eh. Na parang naiinggit ako, gusto ko kung anong meron siya at gagawin ko lahat para Hindi eh. Parang feeling ko, parang hindi ko mahanap yung exact word. Pero Pero gets mo, na, gets ko na parang one day ako din. for example, Ganon. may makita ka artista or kung sino man na naging successful, nanalo hindi ka ba maiinggit sa taong nanalo sa loto? Oo. Mainggit ka, pero I won't hate the person. Parang ganun. May mga tao na dyan na Oo. successful na hindi ako maiinis talaga. Yung word kasi na envy at yung jealousy, parang may kaakibat siya ng hate eh. So parang feeling ko hindi yun yung tamang word. Ang naiisip ko na word is sana all. Yung ganun. Yung ganun yun. lang. Parang sana all. Positive. Yung ganun lang. Parang A word for positive envy. inspiration. Hindi kasi masyadong positive naman yun. Compersion daw. Ang tawag is compersion. Compersion. Kasi feeling joy from a loved one's happiness. Positive equivalent of jealousy, compersion ang tawag. Or Schadenfreude. Pero yan, may ganun eh. Like, Aspiration. emulation nakita ko nga rin. Admiration, aspiration, emulation. Pero ang pinaka-swak is yung compersion, which is feeling joy from a loved one's happiness. Pwede, siguro. Parang for example, ikaw, nung nakita mo si Sophie, naiingit ako. Banana! Naiingit ako nung nakita mo siya. Pero, yun na yun. Sana ako rin. Sana all. Pero hindi na para mag-hate para doon. Na wala yung may gusto kong sabihin ngayon tungkol doon eh. Naiinggit ka rin. Oo. Tapos, ano yung kasunod? Pero not to the point that I would wish na bumagsak ka. Oo, di ba? Yun ang hindi ko magets eh. Bakit
gamitin ko muna yung inggit na word, hayaan naman natin kung Aha. negative or positive. Naiinggit ako, pero not to the point na i-wish kong bumagsak ka. Naiinggit din ako, pero not to the point naman na parang gagawin ko lahat para makuha rin ko ano yung meron ka. Mm-mm. I mean, inggit lang ako para masaya ako para, yun nga, para masaya ako para sa'yo, pero I'm happy for you. hindi naman para magtrabaho ko ng sobra para makuha rin yun. Feeling ko yung ano lang, parang, I'm happy for you, pero parang, one day, ako din. Ganun din. Ako din. Yung with a smile, ay parang nakaka-inget with a smile. Kaso hindi, yun. Meron tayong mga friends from high school, friends from college. I'm sure pag nakikita nila na naging, not us, everyone pag nakikita nila naging successful ka, may iisipin nila parang, hindi, Babagsak din yan. babagsak ka rin. Antayin mo. Babagsak ka rin. May mga taong wini-wish kong ganon, pero not out of envy. Pero kasi alam ko na parang medyo mali yung process nila kung paano sila yumaman. Parang for example, Yung tipong kapag bumagsak, I deserve. may Illegal mga yan taong ano yung kaila Siomay, yun, Ay, so may. yung na link sa mga flood control, yung Oo, yung mga ganun. Like, May- gumagawa ka ng illegal, deserve mo bumagsak. mararamdaman mo kasi yung yabang nila is masyadong too good to be true. Tapos parang, basta mararamdaman mo yung yabang nila isa parang, antayin mo, lalabas din yung katotohanan kung bakit ka umabot dyan is not na, hindi ka dumaan sa tamang process. So, mga ganun. Ano lang yan ang point is, at the end of the day, you get what you deserve. Yun yun. Kahit, eventually, you get what you deserve. Eventually, the truth will come out. And you get what you deserve. Haters. So, meron kami naging hater sa Instagram tsaka Facebook. Sunod-sunod, lumabas yung comments niya. Ang daming comments, no? Na parang, masama pala gulo. Ang nakakainis actually sa mga comments niya is walang bago. Tapos lahat ng sinasabi niya totoo. Hindi ko feel yung hate niya kasi lahat naman ng sinabi niya parang bagay na alam ko na. Like, sinabi niya tumaba ako. Okay. Sinabi niya napapanot ako. I mean, you can't use something against me na tanggap ko Tsaka parang, galingan mo naman. Wala. Hindi, totoo. Hindi Kung ako mag-hate ka, galingan mo. Oh. Galingan mo naman. wag yung bagay na Alam na namin alam yan na namin Nakakalungkot, nag-delete na siya ng comments. Oh, wala na. Sayang. Merong alam ko merong isang stand-up na panood ko sa stand-up comedian niya na parang, ano mo mapapanood ko na sa'yo? May magandang line yan si Tyrion Lannister na yung parang weakness mo or yung yung weakness mo is accept it para hindi nila magamit against you. There's nothing you can say to me Yan. that says 6 inches from the mirror. You're the first name going in my tonight. No, I got like 4 more in the chamber. Diba? Alam yung mga comedians that they make fun of themselves. Nangyari lang, ako, tinatawag ko yung sarili kong panot every time na every time na lang, ganun. Tapos tatawagin mo kong panot, parang, Galingan mo. Like ako, pag yung mga height jokes, inuunahan ko na lagi. Yung mga matanda jokes, inuunahan ko na lagi. Yung mga hairline jokes, yung mga hindi makinis yung mukha jokes, yung jokes na, yung sinabi na ano daw tayo, masama ugali natin, Christian pa man din tayo. Diniscuss nga namin yun na sobrang imperfect kaming tao. Galing. Parang Sila yung nakakaawang hater. Oo, parang kasi gusto ko nga parang maging creative ka, no? Naghahanap ako ng parang gusto ko yung creative na parang hindi ko na napapansin yan alam ko na yan Oo. Hindi ko na pinapansin yan kasi parang wala bang bago? kung gusto mo mapansin, galing tip. Hater tip. Kung mag-hate ka sa akin, galingan mo para mapansin. Tumaba ako. Oh, alam ko yun. Alam ko yun. Ano Sinabi gagawin na natin? namin yun Ano gagawin natin? Isa pa, yung the power of anonymity. Ikaw Pagiging anonymous. The power of anonymity.
Dami accounts. Pero bakit ka nang delete ng comment? Feeling ko napagalitan yun ng asawa niya or something. Or napagalitan ng nanay niya na parang, delete mo yung comment mo. So medyo wala siyang balls siguro na kayang sabihin, kaya niyang panindigan nang walang pag-delete-delete. Anonymity kasi, dahil walang consequences, hindi kita yung mukha mo eh. Anything na walang consequences, ang mga tao talaga, parang willing silang gawin kahit ano, kasi walang consequences. Noong 1974. Akala ko na maril ng kaklase. And then, Walang consequence. bata gusto ko lang, si Bato ayaw. Noong 1974, merong isang performance art piece. Si Marina Abramovic sa Italy. So, ang para siyang social experiment na nakatayo lang siya doon. Hindi siya gagalaw. Kahit ano pwedeng mong gawin sa kanya, nakatayo lang siya. Oh, parang alam ko nga yan. So, ang ginawa na, ayun, she stood motionless for 6 hours, allowing the audience to do whatever they want to her. Walang consequences. Tapos, naglagay siya ng 72 objects sa table. So, merong mga roses, may mga feathers, may mga scissors, merong baril. So, yung experiment, dahil nga, pwede mo gawin kahit ano without consequences. Yung experiment, biglang, it revealed how quickly ordinary people can turn cruel when they believe there are no consequences for their actions. Patagal ng patagal yung experiment, paggrabe ng paggrabe yung ginagawa sa kanya. Nung na-realize ng mga tao na walang consequences, na-realize ng mga tao na she would not fight back, ginupit nila yung damit niya, sinulatan nila yung damit niya, tinutusok siya. Sexual harassment. Oo, may nag-cut sa kanya, ginupit yung clothes niya, meron pang kinuha yung baril, tinutok sa kanya, sa ulo niya, loaded gun yun. So yun, eventually merong mga ibang mga audience member na nag-intervene para ma-stop yun. Pero itong experiment na to is parang proof na rin ng a testament to how people would act if there are no consequences. And dahil nga ang social media is mostly walang consequence, lalo na kung anonymous ka, dami account ka, kaya grabe sila magsalita. Pero kapag yung tao na yun, itong nagsabi na itong napakahabang hate comment na to, harapan tayo, di ba? Like, magkaharap, kaya mo ba sabihin? Di ba? Hindi, kasi bobo ka, putang ina mo. Duwag. Also, ito pa, isang factor is the bigger you become, the more you achieve things, the more you progress in life, the more you grow. Alam mo, ang mga Pinoy talaga, natural talaga yung crab mentality sa Pinoy. Parang feeling ko tayo, Pilipinas yung pinakamerong ganun. Pilipinas lang yung tipong ang dami mo nang na-achieve, ihilahin ka pa pababa. The hard truth is, we have no control sa mga taong inggit sa atin or mga taong may bad comment sa atin. Wala tayong magagawa. Oo, Wala literal. talaga. Literal. Hindi mo kontrolado yung ibang tao. Ang kontrolado mo lang is yung magiging reaction mo. Yeah, how you take it. Yung gaano katagal mo sila iisipin. Gaano katagal mo silang pauupuin sa utak mo. Yun lang yung kaya mong kontrolin. Kasi totoo unfair. Unfair na parang bakit nga kailangan sabihin niya, ganyan. Totoo yun na isang comment lang nila, minsan sometimes it gets to you. Alam mo yun, na parang buong araw mong iniisip. Habang yung taong nag-comment, wala. Pag pindot nila ng send, wala na. Imagine mo, after nila mag-comment, tapos isipin mo buong araw, they're living their minds rent-free. Parang Oo. lugi ka eh. Lugi. So, ayun, wala tayong control. Ang meron tayo is yung sa atin lang. So, how we take it is really, really important. Ibang usapan mo na yung mga below the belt na, siguro yun lang ako. Pagka damay na yung family, yun lang ako magre-react. Yung pwedeng kasuhan na. Gano'n. Pero yung mga simpleng hate lang muna, wala. Anong pinagkaiba natin sa before? Like, alam mo yun, kasi kapag bata ka, iba yung reaction mo sa hate comments. Kapag mature ka, iba rin yung reaction mo sa hate comments. Kunwari, bata ka, kunwari high school.
tapos may nagsabi sa'yo ng hate, anong magiging reaction mo? Nung bata ka, Parang papatulo, mag-retaliate ako, labanan ko yan, ganon. di ba? Like, Oo. pag bata ka, ganun eh. Pag immature ka pa na parang, putak ina mo pala. Ano? And to be honest naman, may times pa rin na parang tempting pa rin kasi sometimes emotions nauuna talaga Oo. before yung logic natin. May times na parang gusto kong gawin pa rin. Pero I have to take a deep breath. Tapos isipin muna kung ito ba tama, sinong talo. Oo. Who's gonna lose pag pinatulang ko to? Anong Oo, mga or siya? consequences pag pinatulan What mo? will I gain from this? Depende talaga eh. Pero in most cases, kung ganyan lang naman na hate, mas magandang hayaan na lang. Tsaka maganda isipin mo muna na itong hater mo na to, kaya ba siya nag-hate is dahil ba sa akin or dahil ba sa kanya? Kahit hate ba talaga yung ginawa ko or nagpo-project Siya na- lang siya? Di ba? Yeah, oo. Minsan pinaproject na nila yung sarili nila. Yung sarili na insecurities. Na parang for example, yung nag-comment sa akin, yung nag-comment sa podcast natin na parang about sa anak Uy, dahil... ano yun loyal follower Oo, mo yun. ano yun? Grabe yung hater natin na yun. Pinapakinggan niya na yung buong Buong episode podcast ng niya. podcast. Maintindihan ko Ayan. yung reels eh. Uy, so shoutout. Shoutout. Ano Red. pangalan? Red pangalan niya. Ay, shoutout Shoutout sa'yo. sa'yo. Sikat ka na. Ano to? Hindi. Shoutout sa'yo. Super commendable Yeah. nung sipag niya na hater. Kasi gets ko yun sa pictures. Gets ko yun sa reels. Kasi saglit lang yun eh. Pero ito, saludo. Pinapakinggan niya ng buo. Bawat episode, papakinggan niya ng buo. Tapos magko-comment siya ng mahaba. Ang galing talaga. Like, I ain't even mad. Like, respect. meron din yung sa Reels yung nag-comment naman tungkol sa akin na parang hindi daw kasi natin alam yung feeling ng may anak. Pag nagkaanak tayo, doon natin mararamdaman. Sa isip-isipan ko, what? I have 2 kids. Most likely, yun nga, dahil sa Reels lang siya nanood, hindi niya alam yung buong story. Tapos inisip ko, papatulan ko ba to? Explain ko pa sa kanya na, hello, may kids, may anak ako, alam ko yung sinasabi ko. Or, parang, hindi, hayaan ko na. Kasi pag pinatulan ko, walang point yung Oo. podcast. Nanalo siya. Nanalo siya. Lumaban ako. They got a reaction out of you. Oo. Minsan ganun lang yun eh. Parang kaya nila sabi. Ito pala, example. Sa TikTok, maraming ganun na parang magko-comment sa akin ng hate. Tapos pag nag-reply ako, pag napansin ko, biglang sabi, biglang babawi, biglang kakambyo na parang, ay hindi, sinabi ko lang yan, idol, para mapansin mo ko. Fuck you. Panindigan mo. Oo. Ano yun? Walang gano'n. Ang hindi ko gusto sa social media is like, for example, merong magko-comment ng hate comment. Ako, medyo mapagpatol. Medyo mapagpatol ako sa hate comments. Nag-reply talaga ako. Kapag pinatulan mo yung hate comment, sasabihin sa'yo na iyakin ka. Oo. Pero kasi ako, hindi pa pwede na parang, gusto ko lang pagtrabaho. Bakit? Ito yung gusto niya, di ba? Gusto niya ng attention, di ba? Binibigay ko naman ah. Sarap din silang patulan eh. Minsan kasi sobrang fun mambara. So parang, hindi ba pwedeng bakit, sometimes you have to put people in their place. And sometimes, you have to give people what they want. Gusto nila ng attention, ayan! Di ba? I don't know kung paano natin i-categorize kung ano yung mga hate comments or mga hate feedback sa atin kung ano yung papatulan, ano yung hindi. Pero kaya niya na yan. Oo. Kaya Kasi yan. merong iba na masaya patulan. Oo. Kasi sobrang hindi nag-make sense. Basta importante, hindi kayo yung talo. Oo. Hindi ang importante pag pumatol kayo, hindi siya yung patol out of anger. Oo. Yun doon kayo. Talo ka. Kasi pikon ka eh. Pikon Pero talo. if papatulan mo na parang aasarin mo lang din. Asarap kasi mga okay kasarap yan, minsan. okay Parang, yan. okay, nag-comment sila to get a reaction out of you. Tapos, ang sarap kasi asarin na parang, comment ka. Meron yan. Ay, sobrang satisfying kasi.
Ay, naka. Choose your peace. Everyone, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, choose your peace. Hindi lahat ng lawan kailangan patulan. Hindi talaga. Hindi rin lahat ng opinion kailangan sagutin. May mga iba na masaya talaga. Like, sobrang, put them in their place. Masaya. Masaya yun. Ginagawa ko rin yun. Pumapatol din. Masaya pumatol. Pero, may mga iba na hindi worth it. May mga iba na parang, sobrang stupid naman na ito. Huwag mo na, di ba? Merong iba na parang, ano na eh. May yun nga, pag below the belt, sige, go. Wala, okay lang. May iba na parang cyberbullying na, sige, go. Minsan, it's not worth their time and energy. Let's stop building a life that everyone would approve. Life na mag-iikot sa opinion ng iba. Oo. Let's choose a life na we're proud of. Oo. Actually, hindi ko rin magets kung bakit maraming tao na ganun, na parang nabubuhay sila because of yung validation from other people. Yung sobrang importante sa kanila nang iisipin ng ibang tao to the point na they are no longer themselves. To the point na nagkanda utang-utang na, to the point of nagkanda ano-ano na, just to validate ko anong sasabihin ng iba. Parang yung nagnakaw ng Everest nyo, nakuha nyo naman. Nakuha nyo naman na. Pero yung nagnakaw sa Everest nyo, bakit siya ganun? Kasi di ba nagtatry siya magpa-impress? Yes. Di ba? Yun, very harmful. Meron kasi yung there's a fine line. Merong border yan until it becomes too much. Kasi gets ko naman na in a way you want to fit to society, you want to, alam mo yun, pero iba na yung tipong nabubuhay ka na lang dahil sa sasabihin ng society. Sasabihin ng mga ibang tao na parang gets ko na it's a type of validation and masaya naman magkaroon ng validation, masaya magkaroon ng attention. Pero hindi yun yung everything. And may mga ibang tao na yun yung ginawa ng everything. Naghirap na sila para lang makapag-social climb. Nangutang na lahat para lang mag-social climb, para lang gumanda yung status sa social media. Muntikan pa makulong para lang para lang makapag-social climb, di ba? Oh. Get a grip. Regardless if you succeed or fail, meron masabi pa rin yung mga tao eh. So, yun nga, parang live a life that you are proud of. Oo. Saka ano yan, sometimes, yung mga haters na yan, blessing in disguise yan. Kasi, rejection is redirection. Hindi lahat ng mga taong nawawala sa buhay mo ay loss. Kasi, sometimes, you're better off without them. Di ba? Minsan, yung mga yun, protection yun. Like, literal, yun na yung sign na hindi mo sila dapat maging kaibigan. Di ba? Sign na yun na mang-cut off ka. Alam mo, parang, sobrang lang, kahapon, so may kausap akong classmate natin na financially speaking, meron siyang financial freedom. Investments, may savings, etc. Ano siya, di ba? Ano to? Anong tawag sa lalaking stewardess? Flight crew? Cabin crew? Flight attendant. Flight attendant, okay. Tapos anyway, pero wala na siya doon. And, tapos, ang bagay naman na wala siya is meron siyang problema sa pamilya. Na parang kahit anong tulong gawin niya, may masasabi yung family. So parang very perfect lang na... Magiging guest natin yan, di ba? Hopefully, yeah. Oo. Next week na kailangan mo mag-cut off ng mga... Related pa rin ba yun sa hate? Oo. Oo, kasi kailangan may sometimes cut off yung mga... Sometimes the people who are closest to you, yun yung mga tao na mas grabe mag-hate. Mas masakit yung hate. Ayun, so parang meron siyang financial freedom. Ang wala naman siya is peace of mind sa family. So medyo siya step back para tawag dito. Magkaroon na siya ng peace of mind. Peace of heart. Sometimes talaga kailangan lang natin mag-step back and mag-cut off, mag-prune ng branches. Wala, ganun talaga eh. So, question natin sa listeners. Ano ang pinaka-memorable na pambabash or negative comment that you received and how did you deal with it? Did you let it slide or
Pinatulan mo ba? Hindi lang to social media, sa hate comment from your family. Hindi rin comment sa social media. Like literal na Verbal, sinabi. sinabi na may sinabing hate sa'yo, kaibigan mo, classmate mo, katrabaho Katrabaho mo. Ano yung pinakagrabe na hate narinig mo from them? Reminder na gusto ko lang i-remind lahat ng tao na you can't build a life that everyone approves of. Wala talaga. Just build a life that makes you proud. Kahit nga proud ka, may hate pa rin. Di ba? Ay, ba't ko proud? Kasi criticism is inevitable. And whether you succeed or fail, may masasabi pa rin yung tao. Ganyan. Ay, wala pala tong bitaw. Choose yours. At the end of the day, choose your peace of mind. And choose your noise. Fuck. Kasi kung may pipiliin kang ingay, mas mabuti pa na yung ingay ng ingay na enjoy mo, ingay ng progress, ingay ng growth, ingay na ano. Sarap pakinggan nun. Oo, di ba? Ingay ng ang dami kong pera. Puro bariya pala, no? Puro 25 centavos. Okay lang, basta 25 centavos, 10 million. Oo. Di ba? Kaysa katahimikan ng pag-conform, katahimikan ng pagiging takot sa hate. Di ba? Face your problems head on. Anyway, ayun nga, again, i-comment nyo kung ano yung pinaka-memorable na pambabash o negatibong comment na natanggap mo and paano mo yun nalagpasan. Yun ang aming call to action. Instead na mag-follow or mag-subscribe. Kasi hindi kayo nag-follow eh. Oo. Kahit wag na. I-comment nyo na lang kung ano yung comment nyo na lang. Hindi, follow pa rin kayo. So, Hindi, wag na. Hindi, bad trip kayo eh. Hindi, meron kaming Facebook, Instagram, YouTube, Spotify? TikTok, Spotify, Discord, Apple Podcast? Apple Podcast. Yun na yun. Wala na. Wala na yun. Instagram? Na-mention ba Instagram? Ata. Okay. Basta alam nyo na yan. Mas importante sa akin yung i-comment nyo kung ano yung pinaka-memorable na hate comment or pambabash sa inyo. So, thank you for checking in your baggage with us. Thank you for listening. Again, this is The Baggage Counter, your millennial survival guide to the messiest Decade of your life. All right. Okay na yun. Next week, may guest kami ata.